pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Roma 6:20-23. Nang kayo ay mga alipin pa ng kasalanan, kayo'y malalaya tungkol sa pagiging matuwid. Kaya't anungang bunga mayroon kayo sa mga bagay na ngayoy ikinahihiya ninyo? Sapagkat ang kahihinatnan ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Subalit ngayong pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos na nagbubunga naman ng kabanalan, ang kahihinatnan ay buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kaloob na buhay. Nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ang ibinigay ng Diyos na buhay nang lalangin niya ang tao ay ang kanyang sariling buhay, ang kanyang hiniga o espiritu ng buhay. Nang ang tao ay nagkasala, ang batas ng kasalanan at kamatayan, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ay umiral. Ngunit dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak na namatay para sa ating kasalanan at muli niyang binuhay. Binigyan tayo ng Diyos ng kaloob na walang bayad, ang buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus, ang walang hanggang anak ng Diyos. Awit 119, 105 hanggang 108. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ako'y sumumpa at pinagtibay ko na aking tutuparin ang matutuwid na mga batas mo. Ako'y lubos na nagdadalamhati, muli mo akong buhayin o Panginoon, ayon sa iyong salita. O Panginoon, ang aking handog na pagpupuri ay tanggapin mo at ituro mo sa akin ang mga batas mo. Ang ilaw ng buhay. Binulag ng diablo ang pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na larawan ng Diyos. Ang gawang ito ng diablo ay winasak na ng Panginoong Hesukristo nang siya ay namatay para sa ating kasalanan at muling binuhay ayon sa kasulatan. Ito ang ebanghelyo na kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ang kapangyarihang ito ay mula sa buhay ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus, ang buhay na salita ng Diyos. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Unang Juan 1:1-4. Yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatototohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. Ipinahahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig, upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Naging tao ang salita.
Nagpatotoo si Apostol Juan, naging tao ang salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ang nagkatawang tao ay siya na buhat sa pasimula, ang salita ng buhay, ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na ito ay kasama ng Ama na nakita ng mga alagad dahil siya ang salita na nagkatawang tao. Ang patotoong ito ay ipinahayag upang ang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus. Juan 6:26 hanggang 29. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo'y kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkaing tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat sa Kanya inilagay ng Diyos Ama ang Kanyang tatak. Sinabi nila kay Jesus, ano ang kailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos, na inyong sampalatayanan ang Kanyang sinugo. Ang buhay na walang hanggan. Sinabi ng Panginoong Jesus na ang buhay na walang hanggan ay bigay niya na anak ng tao. Isinugo siya ng Ama sa pagtitiwala na susunod siya hanggang kamatayan sa krus. Ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman, at ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil kay Kristo, tayo na sumasampalataya ay may buhay na hindi sa ating sarili. Ito ay buhay na nasa kay Kristo. Tayo ay namatay na, ngunit muling binuhay ng Diyos kasama ni Kristo. Ang buhay natin ngayon ay natatago kasama ni Kristo sa Diyos. Ang Ama ang nagpatotoo na tayo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Sinabi ng Panginoong Hesus, ako ay nasa Ama at kayo ay nasa akin at ako ay nasa inyo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito
bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.